News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa? Yes! Ginakaya pa? Yes! O kun kaya-kaya na? Yes! Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. It's another Saturday morning. It's already February 7, 2026. Kamusta ka mo dira? Nakapamahaw na bala ang tanan? Or bago lang iban bugtaw? Tungod sang matulutugnaw nga chimpo, no? And may man nakapahuway-huway ang iban. Kung nakapahuway, gimang kamo kagapon na ng iban naglalagaw. But anyway, we would like to thank, syempre, Doc Ramel Uy for having us. Doc, God bless you. God bless your family. K5 Ray Umalay, SB member. Dira siya may putotan, no? God bless you, K5 Ray. Salamat, Gid, for this opportunity. Siyempre, grabe, way kami kakit-anay ni isang lanligad, pero nakakit-anay pa kami dito sa Spring Palace. Basta sa kalandaan, kisaga kilit-anay pa. K5 Ted Francia, thank you gid dito, Ted, for being my inspiration kagalodi sa amuning mga lubrahon. May God bless you and your family. And also, I would really like to thank Aria. Grabe, gini. Wala gini ya punaw ya, guys. Ang feeling balang galanto-lantaw ka lang siyang imo cellphone, gidugay kita mo naman sa tira-tira naman sa. Di paano na kay takon ka basket doon ay naano man niya. So yun ang mangita tataguro sang rentahan to ay pidi man dito kanday Pastor Benny lapit sa metansa to bala. Para ka podupod kani basket siya. But anyway, ang watch out nyo guys, may kamo kabulo basi subong na nga tuig mapakasal si Sir Paul Dihada. Ginambalan ko lang sa Sir Paul, ano, pakasal ka na, ikaw pakasal ka, ay nako. Ako wala ka na sang bulaydan. Process ka lang sinuman mo biskan sa diin patada nga lugar, no? But anyway, kidding aside, it's 4 minutes past the hour of 8. We'll keep the atmosphere doing great. And yes, sa inyo gali dira, no, nga gusto mo pakasal, palubong, pabunyag, padedicate sa inyo balay, sa lakyan, negosyo, tanan-tanan, message lang kamo, libre lang, wala taga panukot. Wala taripa, message lang. Siyempre process nyo ang tanan, pero buligan gid kamo namon, and my team would really help you do that. And for those of you businesses who wants to sponsor sa atong programa dire kag para maka-share man sa iban, message lang kamo
Kag syempre, thank you very much sa mga sponsors nato, no? DTX Coffee Mix. Yeah. Hindi ko kailog sa pag-announce. But anyway, good morning, Sir Robert Legaspi, Aisha Ahmad, and for everyone, please do share this post to others. And also, for those of you nga bago lang diri, don't forget to like, share, and also follow sang page naton diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. So diri sa K5 News FM, we are having Kamustahan with Pedro every Saturday at 8 to 9 a.m. So nami gid nga maka-join kamo. This very morning, we will be sharing again a new a song. It's called Tay Salamat. I know kis again na neglect lang gid ang mga katatayan, but may it be known, no, sa diri sa Kamustahan with Pedro nga nakita ginato niya ang blessing sa pagiging tatay, ang authority sa pagiging tatay, and that's what we will discuss for this year. We have been talking about deciding with Jesus this year. So we are praying that the Lord is gonna do something good sa aton nga midst subong nga aga. And for those of you nga ang pamati sa inyong mga radyo, please do go sa inyong Facebook app, go to K5 News FM Iloilo 88.7, and really upod ka mo diri sa amon. Alright, so without further ado, listen to this song. This song is called Tay Salamat, and piligid ka mo ni ka-share sa inyong mga tatay, pabation nyo sila dira, kung ara sila dira, and hopefully you will be blessed with this song. Here is Tay Salamat. Sa simple nga pagkabutang, ikaw pasidong ka.
salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat nga kami protektado. Tay, salamat sang madamo. Ginapangamuyo ko nga maglawig pa kabuhi mo. Tay, salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat nga kami protektado. Tay, salamat sang madamo. Ginapangamuyo ko nga maglawig pa kabuhi mo. Tay, salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat nga kami protektado. Tay, salamat sang madamo. Ginapangamuyo ko nga maglawig pa kabuhi mo. Salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat nga kami protektado. Tay, salamat sa madamo. Ginapangamuyo ko na maglawig pa kabuhi mo. Tay, salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat nga kami protektado. Shout out, Gid. Ito pa lang. Walang tubigaw. Shout out, Gid, sa aton nga mga katatayan dira. You could listen to that song on Spotify, and you could also use that sa inyong nga mga Facebook Reels, Instagram Reels, TikTok Reels, and tanan-tanan nga mga Reels. But sa tanan nga mga katatayan, you know what? God is really grateful nga naging part ka mo sa amon nga kabuhi. Siyempre, kung wala ka mo, paano na lang kami nga mga kabataan? But dira naton makita nga faithful gid ang Ginoo sa aton kag sa inyowan nga mga katatayan. Good morning, Tita Isabel Grace Villegas. Salamat gid sa imong live. And sa tanan naton nga mga tagpalamati, please do share this post to others. And also, sa inyo gali nga may ara nga gusto nga mga prayer requests, you could do so. Put it on the comment section and we would be more than willing to help you sa inyo nga mga prayer requests, no? Kag sa inyo dira nga ara sa inyo nga biyahe, sa inyo nga trabaho, sa inyo nga mga ginaubra sa subong. May God bless you and padayon gid kita sa Lord. Anyway, this very morning, we will be talking about deciding with Jesus. Syempre sa tanan naton nga ginaubra. Just a quick nga sharing lang, no. Last week has been full of challenges with me. Kag grabe nga mga battle sa mind. But if we would decide with Jesus, kag shout out gid sa pinalangga ko nga asawa, grabe. Si Angeli for helping me walk through all of that. And sa inyo man dira, no, tandaan gid ninyo may ara gid nga purpose kag plano ang Lord. But this very morning we'll be watching a video because we will be talking about Genesis 15 and 16, no. The topic will be husbands must lead. So but before kita magpadayon dire, I will be showing you a video, an animation video that could help you understand this for a little bit before we continue. And please do share, like, and also follow this page inyong agapamati sa inyong radyo. If you want to watch online, kadto ka mo sa Facebook ninyo, K5 News FM Iloilo 88.7, and we would see each other dire. So here is the video nga medyo summary ni sa aton nga istoryahan. And please do share this sa inyong mga bana, sa mga gusto magbana pila ka adlaw, no. Kag hopefully this would bless you. And here's the video. Watch it and listen to it carefully.
A family may be surrounded by blessings, enjoying comfort and prosperity. Yet, even in the midst of abundance, silence can become a hidden threat. When a man chooses not to speak, important truths and warnings may go unheard. This quiet can allow problems to grow unnoticed, eventually leading to a family's downfall. It is a reminder that blessings alone are not enough. Courage and communication are essential to preserve what truly matters. In Genesis 15, God makes a profound promise to Abram, assuring him of a future filled with hope. Despite Abram's uncertainty, God declares that he will become the father of a great nation with descendants as numerous as the stars. This promise carries the assurance of a lasting legacy and divine protection, offering Abram both comfort and purpose. At the heart of this moment is the invitation to trust and believe, setting the stage for a journey defined by faith and expectation. The story begins with hope, anchored in the certainty of God's word. As days turn into weeks and months, the silence within the home becomes heavier. Each passing moment without the laughter of a child deepens the sense of longing and uncertainty. Doubt begins to creep in, casting shadows over once steadfast faith. Fear settles quietly, making even the smallest hopes feel fragile. The atmosphere grows tense as the absence becomes a constant, unspoken presence in daily life. In a moment of deep frustration and longing, Sarai suggests a bold solution to her inability to bear children. She urges Abram to take her maidservant Hagar as a wife, hoping this will fulfill the promise of offspring. Abram, rather than offering guidance or seeking divine counsel, simply agrees to Sarai's plan. This decision marks a turning point as the couple takes matters into their own hands, setting in motion a series of events that will profoundly affect their family. The consequences of this choice begin to unfold, revealing the complexities of faith, leadership, and human initiative. Abram's silent decision set off a chain reaction within his household. Without clear guidance, pain and jealousy began to take root, quietly eroding trust among family members. Tensions grew as unresolved emotions led to division, making the home a place of conflict rather than unity. The absence of strong leadership left everyone vulnerable to misunderstandings and resentment. Ultimately, this moment marked a turning point where harmony was replaced by discord. A crucial truth for husbands is that their spiritual leadership has a profound impact on the stability of the family. When a man ceases to anchor his life in God's word, the foundation beneath his household begins to weaken. This lack of guidance can lead to uncertainty and insecurity for everyone involved. By remaining steadfast in faith, a husband helps ensure that his family stands on solid ground, fostering unity and resilience through life's challenges. Throughout history, God's promise has remained steadfast and unwavering, offering a foundation of hope and assurance. In contrast, human approaches to faith and leadership often shift, shaped by changing circumstances and personal perspectives. This difference invites us to reflect deeply on the reliability of divine commitment compared to our own evolving processes. Consider how your faith is influenced by these changes and what it means to lead with consistency and trust. Such introspection can reveal new insights about the strength and direction of your spiritual journey. Families today face countless challenges, and in these moments, the need for men who stand firm in their faith becomes even more critical. When pressures mount and uncertainty arises, spiritual leadership provides stability and guidance. Men who lead with conviction inspire strength and resilience within their families. By remaining steadfast, they not only uphold their own values, but also nurture a foundation of trust and hope for those they love. In closing, let us make a commitment to stand firmly for our families, trusting that God's timing is always perfect. By leading with faith, we can navigate life's challenges with courage and hope. Remember, each day offers new opportunities to grow and strengthen our bonds. For daily encouragement and inspiration, be sure to follow Pedro Biones TV. Grabe, no? That's really a reminder for us. But let's go back sa aton nga mga slide. Genesis 15 to 16, we will not be reading it.
But this very morning, our topic is about husbands must lead. Sa inyo dira nga mga bana, sa mga tatayan, dapat kamugid ya ang leader sa inyo nga panimalay. Pasensya gid ha sa mga asawa, sa mga nanay, sa inyo dira, subong ang inyo nga banang topic naton subong. Next slide kita, Sir Paul. God's promises versus human impatience. As I was reading this, actually this very morning lang, nakita ko, bako grabe, in Genesis 15, the Lord has already spoken siya kay Abram pa lang that time, nga makabata na ikaw, hindi yung imo nga servant amo ang ma-inherit sini nga tanan, but I will give you inheritance as mas damo kadamo siya parehas ang mga stars in the sky. But what happened was, verse 16, may ara dira nga mga ginobra si Sarah, ya ginbutang niya sa iya nga own nga hands, no? And we will be talking about that today. Again, I would like to encourage all the husbands, we must learn how to lead our family. So, Genesis 15:16 shows the contrast between God's promise and human impatience. When Abram stopped leading spiritually, confusion entered the home. This passage teaches us clearly, husbands are called to lead with faith, not fear. Ikaw nga bana, ikaw nga husband, ikaw nga tatay sa imo kabataan, ginatawag ikaw sang Lord subong nga maging leader sang imo nga panimalay. Lead with faith in God's promises. The problem with the fathers of today, husbands of today, mas ginapamatian tapos sinudang ang mga motivational speakers, sinudang mga tao nga ga-influence sa online and all of that. Kag sometimes gaka-miss out naton kung ano gid ang gusto sang Lord paagi sa iya pulong. No wonder why in our discussion for today, dapat mabalikid kita sa pulong sang Lord. God spoke directly to Abram. Kay Abram saya nagtalk, hindi saya kay Sarai nagtalk. Ang problema kay sa aton subong sa pag-speak pa lang gani sang Lord, wala na ta nagapamati. So, biskan ako, God made the covenant and promise of a son kay Abram. Abram believed God and it was credited to him as righteousness. Imagine na bala, gin credit pa sa iya as righteousness. So, Ma'am Charlene Serra, good morning gid sa imo. Amo ni ang problema. Kay kitaya, make kita sang decision sometimes out of our own emotions, out of our own wisdom, out of our own strength. Kag sometimes, kag hindi ba sometimes, all the time, kung wala ang pulong sang Ginoo dira, gaano ga katabo? Gakadula ina. Hindi kita maka-lead sang maayo mga katatayan. Spiritual leadership begins with trusting God's word. Butang nyo da sa inyo nga chat. Trust God's word. Mga katatayan, sa inyo dira ang problema. Kaya mga tatay, ay kaginaya ko ang sila yung matrabaho na sila. Hindi. God has called you to lead. A husband must anchor the family in what God said, not in what circumstances show. Next, letter A. No, kay ara na si Bishop, dugay-dugay pasudlon ta naman sa exercise patience. O, dapat may ara ikaw kag ako nga pasensya. Amo pa gining problema, Sir Paul, kay kung kiss hindi nakakahulat, gadali ikaw. Kinanglan mo gid magbakal motor, utangon mo. Kinanglan ka gid magbakal sa balay, utangon mo naman. Kailangan mo naman amuni. Bala. And sometimes, when we are not careful about this, when we are not patient on all the things, yes, the Lord is gonna answer that. Pero ang problema, sa aton, tuya, nga kapasidad kagaalam. Sarai grew weary of waiting. Time pressure led to human solutions. Si Sarai naghambal sa iya, hello mambengbeng pagtulunan, mayong aga gid sa imo. Si Sarai nag-decide saya kay di na saya kahulat. Waiting tested Abram's leadership. Ang bali Sarai, hindi ka naguro ka bata, hindi naman kuya ka bata. Ang ako na lang to nga servant amo aton nga hulidan mo kag para makabata ka mo. Hindi. Waiting seasons reveal whether faith is genuine or conditional. A husband leads
best not by rushing decisions, but by holding the line of faith. Dapat pati kita, matuo kita, na kay nagtutom ka sa Ginoo, tay, walang tawa bala, wala na unod atong talagbasan. Na kay si tatay, puro ka lang pangamuyo, puro ka lang Jesus, Jesus, hindi ilan subong, lang tawa bala subong. Hindi. Never grow tired and weary of doing good, for in the perfect time, we would reap a harvest if we will not give up. We have to exercise patience. Ikaw tatay, ikaw nanay, please, amo ning problema kay ang bana kis wala gin eskwelahan, negosyante lang, mga babae usually ang gatrabaho, mga babae man ang ga-provide sa ila family. Biska na muna ikaw nanay, kung ikaw asawa ga pamati subong, you have to give that opportunity sa imo bana to lead sa inyong family. Guess what? Ang Lord nagkatawag sa mong sa bana mo, pamatiin na siya, it's because may ara na siya nga leading sa Lord, basta ang iya nga leadership anchored sa word sang Ginoo. Good morning, Ma'am Asun Pineda, Jacob Baklas, maayong agagid. Next, avoid passive agreement with wrong counsel. Sarai propose sa plano balya kay Brahma mo ni guro nami ay. Amo na lang ni Guru Brown tayo, Brahma, hindi na lang nung ginambal sang Lord. Ang problema kay Abraham, kay naghipo siya, wala siya nagambal nga, hindi ang hambal niya sang Lord, mahalin gidya sa aton nga pamilya, ang mga mabata naton. Tandaan mo, ang iya to argument when it comes to Genesis 15 was that mahalin na lang ni Guru sa servant ko, ipasa ko na lang sa iya ang akong nga mga inheritance. No! Because the Lord has blessed him. Kaya di ba naghatag doon sa sang nga tithes ka in the order of Melchizedek sa 14, we're not gonna go through that. But here comes 16, ang servant na naman ni Sarah nga si Hagar, amo naman gintugpo niya kay Abraham. Tani kung nagpamati mayo si Abraham si Ginoo kagin take heed niya, hindi niya nang tani to pag-obrahon nga mistake. So Sarah proposed the plan, Abraham listened without discernment. Let's pray subong sa inyo dira ang mga katatayan sa aton nga mga bana, that we would have discernment. Silence became agreement. Naghipos si Abram. Mga katatayan, kung may ara ginapaubra ang Ginoo sa inyo para sa inyo panimalay, hindi kamo maghipos. Kung ginahambalan mo ang bata mo nga lalaki, nga gabi na bayi subong hambaligid siya. Klaro kitan sina? Ay, hindi kaya muna sa subong sa school. Hindi. Kung naghahambal ang mga maestra subong sa eskwelahan, nga ang tawo ko no halin sa amo, hindi talang yung pag-istoryahan ang pamilya nila. Kung halin ka mo yan sa amo, tikaw nga mo to saging eh. But the Bible says that God has created man in His own image, nga gina-distort ninyo na, kaginahambal nyo nga ang tawo halin sa amo. Pasugot ka na bala, Sir Paul, gaugtas na ko di. Why ko ka pangaki, gaugtas na ko, halin ka Sir Paul sa amo. Sige be. Kung halin ka tanay sa amo, ay ambot. Hindi tada magklabot. But it's very disturbing nowadays. Ginatagaan sa mga project ang mga bata Sabado. Ginatagaan ang mga project sa mga kabataan Domingo. Hindi na kasing bata. Tapos indoktrinahan sa mga amo ni. Sa mga, dira nga mga gender equality. Subong naman sa evolution. Untatin nyo na nabi mga maestro be. Pag untat ka mo be. Kadto ka mo sa Bible, mga ginikanan, lantawan ninyong inyong mga kabataan, bantayin ninyo kung ano ginahambal sa eskwelahan, kay kis asubong, ang mga ginapang tudlo nila, mga wala pulos. Pasensya lang, gid. It really comes to my mind nga, grabe ba, ang tawo ko no halin sa amo? Terrible ba? Kung kumbinsido ka na iya, sir, kumbinsido ka na iya, ma'am, tiin mo na iya, pero hambal sa Biblia, wala yan naghalin, kita yaging tuga kita sang Lord. In the beginning, God created the heavens and the earth. Let us make man in our own image. Tandaan nyo na, ikaw kung naghalin ka sa amo, imo na iya, hindi nasagid dalahig ng mga estudyante mo. Pasinsagid, medyo pamersa kita, hindi ta akiga pamersa lang. Kaya mak mo na, hindi na kuya gapati nga may Ginoong kalibutan niya, kay hindi man na iya real ya ang science siya, naghambal ya nga halin kita ya sa amo.
Kundi nag-eskwela pang kabataan tapos indoktrinahan nyo sa mga lain-lain? Dapat equal gid ang pag-treat sa mga amo sini, ha? Okay lang yung lalaki kung may feelings kaya sa lalaki man, ha? Saan una iya? Saan lang nag-amuna tapos pila kadlaw kung may ara ka na HIV, kung may ara ka na AIDS, abi mo mayo na? Tama na. Kapamirsa na si Pastor Pedro. Anyway, it's 30 minutes past the hour of 8. Tapos unta na lang ni D. Mga tatay, amo na ginahambal ko, lead ka amo sa inyong mga kabataan. Ang problema sa mga tatatayan subong, kay kita pag-lead sa aton kabataan sa mga katuntuhan. Imagine mo bata mo pila pa lang edad, siya ginapabakal mo sang sigarilyo dito sa may tindahan kag siya pag ginapasindi mo. Sige, hagid. Tapos sa uli sa nagdako sa nga may time siya nga akig sa imo, ikaw dayon ka pa akig siya waay ka gidto ga taha sa akon. If you go subong sa tanan nga mga prisuhan, mangkuton ninyo ditong mga kalalakihan, hambalon nila kay si Tatay Kubi mo. Mga tatay, you have to learn how to lead. Hindi pa ulihi ang tanan. Change your ways. Hindi ka nasagi inom, hindi ka nasagi bisyo, hindi ka nasagi paggabi, hindi ka nasagi dira pang barkada, hindi ka nasagi pang chicks. Dira kay balaan mo, ang mga kabataan mo nagalantaw sa imo. Pasensya gid ginambalan ko kamo sinusubong, you know why? Because God has a plan for your families. Nga hindi gusto sang Lord nga ang lalaki kag babae mag-updanay kay hindi niya na gusto hindi gusto sang panulay gali. Kay ba niya hindi niya na gusto nga maglamo imulahi. Dira na lang hasta nga babae, lalaki kay para wala na lang hindi na lang ta magbata kag amo sina amo na. Di ang basang Lord, go and multiply. You know why? The purpose of God is gonna be from generation to generation to generation to generation. Ano gina pa sa Petro nga kapamersa ka nagidirao? Ambot kay ginadali ko kay si Bishop ko sa Guao. Nagkakalat nanta dihaw. Last, direct the family to God's design. Tsakto man, Ma'am Beth. Tsakto ang basta sa Bible lang ta. Ha? Hindi ka mo magsunod-sunod di sa akon. Ako na lang na yung ekspresyon, hindi na yan mo nakakig ang Ginoo, ha? The result of Abraham's passivity was pain, jealousy, and conflict. God still intervened with mercy. Consequences remained, but God stayed faithful. When leadership fails, families suffer, but God's grace still calls men back to lead rightly. Hindi na mato as pastor nga naghalin. Hindi na matuod pa sa malinta sa amo. Hindi. Anyway, if you are here and if you are watching, kag may ara ikaw nga wala ka pa personal nga relasyon sa Ginoo, tatay ikaw, you are husband, you are now planning nga makababy ikaw and all, you have to really have Jesus in your heart. Gina-invite ko ikaw bago tayo pasudlon si Bishop, no? Akseptara si Jesus sa imong tipuson, wala ni sang ibang solusyon. Ako hindi ko di biskan ano ko di nga ugtas, biskan ano ko ni kapilit, hindi ko ya kabago sa inyo, hindi ko ya kabago sa inyo mga kabataan. Si Jesus and the Holy Spirit is more than willing to change you. Pray this prayer with me of accepting Jesus sa imong kabuhi. Ambay ka Ginoo, ang balagid sa baba mo, Ginoo, salamat sa akon nga kabuhi. Gapangayo ako, kapatawaran sa akon mga sala. Jesus, ginabaton ko ikaw bilang akon Diyos kag manluluwas. Holy Spirit, guide me. In Jesus' name. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer, welcome to the family of God, Finally Bible-Believing, Spirit-Filled Church. Kung lapit ikaw dira sa may doctor sa may College of Dentistry sa punta dira, ara dira ang church kay Bishop Faith Mission Church, may ara dira service 9 a.m. and 5:30 p.m. If you are near diri sa may Del Carmen Street, may ara kita dira 13 Del Carmen Street ubang sa Maria Gracias, may ara kita service 1 p.m. And also if mga young people we will be starting youth fellowship every 2 p.m. every Saturday. Kung ilapit ikaw sa Vista Mall, may ara dira service 9 a.m. sa may second floor sa likod sang grocery. If you are near man dira sa may Tansa, may ara dira sa may Charm nga church kay Pastor Benny Pinggol, Shiloh. If you are near the Rifardo Street, Full Gospel Global Community Church, 7, 9, 15, 1, 3, 15, and 5:30. Kag kung lapit ka mo dito sa may Atria, may Sunshine Center Community Church, front sang Tatoys. They have a service at 4 p.m. in the afternoon.
Amen. Tawagon ta na Sir Paul si Bishop kay may ara gid nga mensahe Ginoo subong sa aton. A godly husband repents quickly and realigns the family with God's design, not excuses. So kung ari ikaw diri subong ba na ikaw nag-struggle, ikaw may ara nga problem sa imong nga family, you have to remember God is in control, God has a plan for your life. Kag may ara gid nga purpose ang Lord sa imo, you just have to lead. You ask the Lord, Lord, paano ko mag-lead? Lord, paano ko ni magiyahan ang akon nga panimalay? Like Abraham, he was silent, but at the end of the day, God's mercy was with him. He led sang mga Israelites man, and ang iya nga descendants had became ang Israel nga ara na subong. Pero amo na, we have to learn how to lead, especially sa aton nga mga bana. Kag tandaan gid naton may ara gid authority nga ginhatag ang Ginoo sa aton. So ladies and gentlemen, let's welcome once again Bishop Lerio Celeste. Amen. Good morning sa inyo tanan. Madamo ang salamat Pastor Peter. Bishop, I know you have heard this story, no? God, the Lord has spoken sa kay Abraham nga makabata ikaw ang problema na sumalot si Sarai hambalya, hindi ka na basi di na matuod, dira na lang ta sa akton nga timbang makabata mo na bala. So our topic for today is men must lead or husbands must lead, especially sa ila panimalay. So Bishop, I'll give this to you. I know you have a lot of insights and experience about this. Ako gasugod pa lang. So ano Bishop ang imo mahambal when it comes to this topic? Ang number one dapat sa mga tatay para lang kay nanay. Amo ginang number one niya. Oy, mga tatay para lang kay nanay. Ang mga father para lang kay mother. Puro mabudlay sa subong iya kay may mother tapos may mother lily pagid. So, isla na. Good joke magaling si Sir Paul si Bishop daw. Isla na naton ina kay number one niya tawag kamo sang Ginoong isa lang ka asawa, isa lang ka nanay, isa lang ka tatay. So butang bala nambal sa Ginoo, mga ginordain sang Ginoo ang mga mag-asawa bala nga ang maka-sex lang amo ang mag-asawa. So ini balaan din sa tubang sa Ginoo because you fulfill what the purpose ang Ginoo nga ginatag. So ang number one ang leadership sa action number one diri sa aton removing evil in our midst. So the father must be a pastor for their family. Nga may God fearing. That's why balik mo sa Ginoo, that is a very important. Nga do not repeat again the history. Amen. Nga hala palanggaan nyo ang inyong ang inyong mga asawa kag pamilya kay number one na ginordin sa Ginoo ang blessings i-release. So dapat ang isa makita naton migugma nga isa ka number one subong nang ang sala bla kung gisa ang relasyon kung gisa wala na bantayan. Dapat mga asawa bantayan nyo ang inyong mga bana kay kamo ang tag-iya. Amen. Kamo man Amen. mga bana kamo ang protector sa inyo asawa at sa inyo family. Because God ordained a leadership. That's why ambalya husband na wives submit to your own husband. But husband pamatiin nyo man inyo asawa. Among gina isang number one because ang kasalanan ginobra to ni Agar way sila natawag ka nag-ubra sang sala kay bangod nga ara na temptasyon nga hindi ka bata, that's why ginalaw niya nga sa iya na lang timbang amo pabataon. So tani imigugma all of this nga ginobra bala hindi na pagsuliton repeat again ang history. Because ang curses will start sa family mo repeat again. Butang balon ko bulaganay ka mo nangita asawa, nangita pangirida butang balon nga ang problema hindi nga asawa mo, ikaw ya ang problema. Kay may ang katil balang espiritu ara na sa imo. That's why number one, but di kumintinan niya ang katil ara sa napungkuan niyo siguro ang badyang bala. Kasi masisinola da. Halong ka mo kung katil na gani ay tilyo taman na ka delikado ina ni gugma. So husband and wife nga ginaistoryahan diri magpakabalaan ka mo isa lang ang asawa mo. Amen. Kung gusto mo nga kita mo gwapa, bibakli nyo pagupahin nyo asawa nyo bala. No, kay Sakto. amo na nabiron pagupahin nyo, hindi nga subong hay duha tatlo na ang bata nyo do kulunaknit na wala ka na gana mangita ka naman sa iban. Damo balon si Bishop sa mo nga topic. Sakto Bishop.
Ay grabe, tikro mo na kung gisa mo kita mo to kasaot dito ya amo nang sala bala subong nga temptasyon nga agyan nyo sa mga bar, mga gwapa nagasaot-saot kay nga ati na tungtunganin ni Sitan ang trangkines nga inyo panguna-una nga ang kita mo perti ka gwapa pagka gagali kita mong babae malagyo ka. So, nabiruan niya, pungko de asawa mo da, pasaot sa uta mo na ako, amo mo na mo gusto, kiti asawa mo na iya mo. So, ang righteousness will start sa mga... Amen. Agot ka mo nga modelo nga leader mo, ang leader sa family, ang Amen. leader ang asawa, ang to protect, nga hindi lang protektuhan mo, providean mo ang imo asawa, providean mo to support, kaya mo na lang number one, Amen. to become one flesh na nga nag-isa na kaghambal sang Bible man na hindi pag-separate, no one can separate between sa duha because to become one flesh. Amen. So butambalan sa Ginoo kung ka magkadtong abyan, barkada nimo ay imo asawa. Hindi bala may asawa ka na, abi mo feel mo soltero ka. Di ba basketball ka pa tapos ang bata mo to ay gagtas ang asawa mo la gatas. Irresponsible ka naman yung klase ka tatay. Sari ka ba yung mata pa din pag bata mo yabo mo kay nanay kag kay tatay mo. Di ba sa lula sino nagobras ang bata? Maski na aircon na ganin na pamalas ka obra pagkatapos siya ala pa obra mo bata pang tampok mo to kay lula. Stand firm as a leader, as a husband, Amen. proteksyonan mo imo kabataan pa ni Malaya. Amen. Amo na ang problema, subong ang issue mo. Halada mo nila bata, ihaboy to sa piyak kay lula, ihaboy to sa piyak ni. That's why rebellion ng bata. Tapos Yes. ang feel man sang lula, abiya bata, iya. Feel na feel. Oh. So, ibalik mga lula ang responsibilidad sa ginikanan. Amen. Hindi, lula lang kamo ya mo. Amen. Wala kamo rice makig, isugid sa tatay sa nanay. Amen. And even kamo mga uncles, dira mga tiyo, kamo Yes. who have no right nga akigan ninyo ang hinablos niyo. Yes. Kay number one, ang parents nila subok. Amo man na sa aton sa mga thesis gintas mo kaginas eskwelahan. You have no authority magalit sa estudyante nyo Amen. kay isugid nyo sa inya parents sa ilang nga kabataan. Ay makasuhan kamo karon. To have no rights. Yes. Higo ka mo karon, may cyber libel kita, may bullying kita. Higo ka mo sa 7 natawag dira isa na 6 1-0 violation against na sa mga minor kag kabataan. Wow. Hindi nyo paghambalan kay makulong kag mapreso kamo. Yes. Kag wala kamo mahimo na basta minor. Tell Yes. you mga tisasalong kamo. Yes. Hindi nyo man pag-ibuli diya agi man o mga tumbo, hindi kamo subong mapreso kamo. Yes. So amo na dapat nga may maintindihan naton subong Yes. nga ang prejudices kita sa mga amo sinasubong, be careful. Yes. Because damo sang layi subong nga makulong kamo. Yes. Kag amo na ang mga tatay man di kamo magbuli kag magyayao kamo kag mag-text kamo. May say mapreso kamo, may cyber libel kita. Wow. Gimbuyayaw mo lang kag text niyo halongan niyo ina. So all of this subong in this season, in this last Grabe. tantam anagid kalaot. So this is information and dissemination, but there is a transformation. Amen. Because there is a word of God nga Amen. ang topic ang taman kay importante. Amen. So hindi lang tanan ding spiritual mo. Yes. O spiritual ka pangamuyuan ka pagkatapos pagwa mo kaon ka to sang ilo. Tungod di guba naman lawas ta. Kasi bala, halo namin namin, pangamuyo ta, pagkatapos to, Lord, ayuha ako, ginayos ang inukalag, lawas espiritu mo, pagwa mo to, kaong kahilo. Kasubong daw mo hilo aton yung pagkaon. Sakto. Hindi bala, mga manok, may injection. Ang manok, 45 days, subong niya, 25 lang diyas. Daso damo, tumboy, kag damo, agi. Sakot ka mo, bisaya manok, kamo daliya, wala injection. Kag ini, taman ini ka importante na diskusyon natin, kag family to family ini mo. Amen. Ang pamilya subong niya gusto ni Sita niya gubon. Kaga ini mga ikaduwang asawa mga kirida. Way kakabalo sinaya ang kirida ya amo na damo puto maski milyonaryo ka. Hay kun mo ang kwarta nila mapuno ning malita, makato sila sa sumat baka naman sa malita. Ti kun ikaw nga tatay na mo kwarta mo, mapobre ka gid. Kay masako lang to bakali sa malita mapuno naman. That's why amo na number one mo magkalaguba ang family mo once ka maka-intera ka sa mga kerida kag kadidang mo. Kag ang Ginoo subong niya may expose sa imo. Ang Ginoo subong mapagwa sila may silot kagid. Tano bala mo nang sala mo. Kay ang Ginoo will be exposed kita mo gid-expose ang Ginoo. Hindi sara nga nakabata man lang sa gali. O kagid pahuli diya sa iya nga timbang. Amo na nagdamo ang mga Muslim.
Amo man na subong niya sa aton. Yes. Kung nakasala ikaw pangayo kapataw tiya nga that's your destruction sa mang family nimo anang spirit of adultery and spirit of concubinage. Amen. Ang adultery na iya balang na babaye nakasala. Ang concubinage iya ang ikaw nga lalaki ka nga may sawa kayo or committed crime against sa kasuguan sa gobyerno. Kay nga agin puyo mo may ebidensya kapatay ka na that is a crimes they are committed against sa kasuguan kag sa langit. Kag diri makita niya sang Ginoo. Wow. Dosay kamo kabalo kun ireklamo kamo sa 962 violation sang bullying against women makulong kamo. Kay ining violation against women api na sa ano? Sa babae, way kag himo nga lalaki. Dosay mapadlagan ako congressman agud maapin ako sa laki. Mafile man ako sa 9263. Agud nga hindi lang tamatamaon sang mga babae ang mga lalaki. Kag yan mga banahalong kamo. Yes. Makulong kamo. Yes. Makulong gid kamo kay amo na 926 pero may ara man tawag nga civil case naton nga lagson ikaw sang babaye sa 926 nga civil ang support to sa pinamataan mo obligasyonis mo ina. Dapas ang anwinting naman kung Christian ka, ang anwinting mo gali ko gapang babaye ka, gapang chicks ikaw, maubos ang anwinting mo kag ginasuyop sang babaye. Grabe, no? So ang anwinting sa Ginoo, the virginity mo break destroy because of the anwinting, mawala ina ang gahom sa imo sang Ginoo. So ang Ginoo na hindi iwak bawi. Kag subong i-expose ang Ginoo nga even there is no respecter of person, pare ka man, pastor ka man. Expose ang Ginoo nga damo gali ang mga babaye mo. Expose ka subong in this last days ang Ginoo. That's why dapat kita isa lang bala ang aton nasawahon. Tama? Tama. Kaya mo na ginordin sa Ginoo mo to suda ka mo nga babaydor kasi na babaydor man ako mo. Ha? Pero ang Ginoo nagtalikod kita sa sala, nag-focus kita kay may asawa kita. Amen. Kaya mo na gani sa aton reminder sa mga tanan nga mga bana, palanggaan nyo yung asawa. Kag tapos kung may kabataan ka mo, hindi na ka mo balasari basketball, unahan nyo ang dalang asawa mo kabataan to. Hindi ka bayaan, malabi na basketball ka to, katiri na to, yung asawa mo to, gutom na ang bata mo, kadugay ka tatay, nagutom ako, abi afili, soltero, sa basketball. Taniway ka na lang ng asawa? Di bala? Ubrahan mo basketball na lang. Tapos ang bata mo itampok mo lang to sa ugangan mo. Bati ka pa istorya. Kita mo gid lang ari naman ding umaga. Pero nagyan tayo na tanan. Amen. So ang isa lang kabutang diya stand firm ka, proteksyonan mo asawa mo kabataan mo because that's your family. Amen. They have no authority akigan ang imo bakulon sang imo hanuton sang sang imo mga ginikanan sang imo mga hinablos because number one you Hallelujah. protect your family, your children kay imo ina kuwaa ina tindugi ina. Amen. Hatag lang sila kumatag wala pa dala nga kuan bala istoryaw. Ngayon naman sa gatas ako naman matag gatas. Hatag lang kamo that's the blessings. Kung may support ka mo, hindi nga tagaan ka gatas kuwaon bata mo. Imo na ya bata mo. Amen. Maskin may aircon diyan pamahuray ka mo obra. Inyo na ya. Inyo yung naginobra. So have no rights hambal sang lagi. Amen. Di ba? Amen. 610 hambal ya. You have no rights and you have no authority sa kabataan, sa parents kay imo ina. Subong Yes. wala nagahom ini mga lula. Wala nagahom ang imo na tawag nga mother-in-law. Why? Because the respeto mo imo as a parents ikaw. Amen. So tindugan ninyo ay bullying, walay akig kay nga kaluluoy ang bata nyo nga sinulang matami-tami, sinulang masipa, sinulang mahaplas, Wow. matampak sa ila. Why tindugi kay imo na dugo, imo na Amen. pinabalasan, ikaw Amen. nag-ubra sinang gimo bata upod kamo ni Mrs. yung proteksyonan nyo. Yes. Hindi pagpabuli ka pabuyayaw sa imo utod, Wow. sa imo family. Why? Because ginordain sa Ginoo ihat gifts, ginatag sa Ginoo imo panimalay. Amen. Hindi nyo gid pag-allow. Why? Because Satan want to destroy your family. Yes. To kill and to torment your family. Yes. Kag ang mindset sang bata ari diri. Yes. Kag amo na number one. Actually sa akon, sa tiyan pa lang sa akon, may gin-reject na ako na experiencean ko, nakasakit-sakit gid yan. Ang gusto ko pa matching ko, mga tiyo ko, whatever relatives ko, amo na ginobra. But I thank the Lord because God is a good Hallelujah. God. Ginsiya, magpatawad ako sa ila. Amen. Kaya Fernandez ang ako, pilido mo, gidala ko ang Celeste, kay Fernandez po ako. So ang sakit-sakit amo sina. That's why proteksyonan mo ang kabataan kay kaluluoy ang mga kabataan. Iya niya sang Ginoo. Pero ang kabataan tawa ibuli lang sa mga parents, sang mga in-laws, sa mga uncles nila. Why? Because nagbulig, naghatag sila. But I remind you, there is a Republic Act na tawagan 9610 to protect
the rights Hallelujah. sa kabataan. Amen. Kag yan ang Ginoo nagaprotect because ining kabataan angel na sila. Amen. Apang ginasa para pabayaan nyo ilang kabataan. Amen. Ang kabataan amo nang gift ginhatag sa inyo sa Ginoo ining mga angels nga inyo to grow and grow and grow. Why? Because ara makita nila ang image Hallelujah. leaders nga Amen. makitaan sa mga tatay kag nanay. Palanggaan ninyo hindi lang akig nga akig. Subong nakita naton hatred hindi ka mapus lang nga bata you curse. Mango ikaw nga bata you curse. Apang sumong nga balan mo ang akong bata is different. I decree Hallelujah. and declare there is a destination. Amen. I decree and declare ini nga bata is blessed. Amen. Ini nga bata may putoro. Amen. Ini nga bata is different ang generation to Hallelujah. generation because ang espiritu sang Ginoo ini nga bata ginhalad ko sa iya Yes. kag gamiton sang Ginoo Yes. because now ini lift up ini sang Ginoo. Yes. Kag amo gina ang number 1. Ang kabataan nyo declare ninyo may putoro ka anak, abogado ka, pastor Amen. ka, doktor ka anak. I decree and declare anak is different. Kag Amen. makita nyo ang kamot sang Ginoo because the Hallelujah. Father only can release the blessings. Hindi nyo Amen. pagpabayan. Ini nga bata, maalam ini nga bata, iba kay ako nga tatay nagabindisyon kada Amen. release sa iya. Kag Amen. yan ang protection sa Ginoo ara sa iya. As a Amen. father, I stand firm because akon ini nga anak i-bless ko siya. Amen. That's why we need to declare the advancement of the future, the advancement Amen. of the ang destiny sang imo bata in this city. You have a destiny, anak. Amen. That's why sa eskwelahan you are different and nobody can harass you, nobody can bully you. That's Amen. your protection. Amen. Di pagwa nila, anak ko, ikaw na i-bless ka, anak, Amen. maalam ka, hindi nga Amen. manak ka, mango ka, that's why nasulod sa kabataan ay mango ko ang Amen. bali tatay. Di balis kada ninyo, you are different in mo kabataan. Sa thousand nga kabataan, you're different because you're declaring Amen. you release the blessings. Only the Father can release the blessings sila kabataan. Hallelujah. Amen. Hindi na makabal masulod sa imo nga natawag din nga sa imo nga kabuhi is different ang imong generasyon. Kaya ikaw Amen. yung palahubog, ikaw babaidor, ikaw maoy, tanan-tanan ara Yes. dira. Apang ini nga bata is different. Amen. Pag ini nga bata iba ini kami kahadlok ini bala jetormi sa SICT. When you lay down ihambal ang Ginoo. Amen. When you sleep ihambal ang word of God. Yes. When you walk hambal mo ang pulong sa Ginoo. This is a reminder that the godly parents that shall Amen. arise in this season. Amen. Godly parents will arise to protect to their family. Amen. Kag only God can bless and ordain because hambal Jeremiah 1:5 before the foundation of the world I call you and I know you that your children is different hambal sa Ginoo because silver and gold is mine, every living soul is mine. But hambalon ang Amen. tag-iya ang Ginoo kag ang Amen. Ginoo naga-ordain kag ang Ginoo magabindisyon Amen. ihatag niyo inyo bata. Ang Amen. subang nyo nga bata dapat ihalad nyo hambal sa Amen. pulong sa Ginoo. Ang tanan nga una nga bata hambal mo Lord dedicate ko ini Yes. nga bata Yes. sa mga kasimbahanan ninyo. Hallelujah. Tanan nga una nga kabataan i-pray ninyo ang tanan nga bata nga nagaten because this is a very important ang kabataan sa Amen. simbahan subong. Amen. Children i-bless sila. Amen. Kag hindi paghambal kabataan tanan nga ara da hindi importante hambal sa Ginoo. Open ang simbahan Amen. because the children my angels ko ara da mag-worship Amen. sa Ginoo. Kag amunaw-unahon i-dedicate ninyo tanan niyo subang nga bata because may protection ang bata hindi dungol. Ang kabataan mamangin mabuot sila. Amen. Kaya nga ang ikaw dungol, ang asawa mo dungol. Pagwa sang bataan mo ano tawag? Dungol-dungol. So duha ka dungol. That's why di ka magreklamo nga ugtas kang bata ko grabe. Dungol sang bata ko we need to stop ang bata Amen. ko mabuot. Amen. Kag ang bata ko is different. Amen. I-bless ang tanan niya kabataan ara de Elias sinlo i-dedicate ninyo sa Ginoo. Whatever ara dila banyusin ninyo Amen. unuwin ninyo sang oil nga nga bata gintawag sang Ginoo ka iba sila nga Amen. suga nga light sila in this generation. Amen. Amo na ka importante sa simbahan. Amen. Allow all these children sa bal sa Ginoo. Amen. Allow my ini nga children nga para sa ako na bal Yes. sa Ginoo kag malipay ang Dios. Amen. Kag ini wala nila naintindihan. Amen. As a father to protect their children's children. Number 1 inaiya mo. Amen. Siya ang magabantay, hindi ka magtandog sa bata ko. Yes. Siya ang nagabantay, hindi mo pabuyawon ng bata ko. Yes. Amo na ang rules ng tatay. Amo man Amen. ang father naton sa langit. Amen. Nga ang iya nagdulom, nagdagob, because hindi siya gusto makita his first only son, Jesus Christ, nga ginmartilyo sa mga tao sa dindutang luwaan, ginsaksak sa mga tao, tapos nagdagob, kag nagdulom, because ang amay sa langit na Heavenly Father does not want to see, to spare his only son nga ginpadala niya sa dindutang luwaan, kag amo man natani a godly parents nato. Yes. Ang bata nyo palang proteksyon na nyo. Amen. Kaya ang bata nyo, inyo na kamo nag-obra. Ang bata na niya bata, ang subang iididikit ang balsang Amen. Bible. Kag niyan amo na ang number makita naton. Amen. Subong niya ang family, tatanan nyo bala, busy Bible study, busy Bible study, busy Bible study. Ang panimalay sang pastor nagaradik ang bata. Sa tuod yun na niya, damo-damo diri sa Iloilo mga parente ko pa. Nagaradik ang bata, ang adik, bataan sa mga pastors. Why?
Because business ang pastor, why niya gipabayaan niya family. Sa mo man na sa mga tatay, busy ka mo sobra, kag busy sa inyo panimalay. Unaha ang panimalay mo, busy ka sa Dios, kag busy ka sa family mo, kag trabaho mo. Amen. Amo na tani ang busy ta. Pero tanan sekular ta, busy ka sa barkada, busy ka sa grupo. Hala tanan for my family ka. Amen. Stand firm to protect your family Amen. from the evil. Hambal sang Ginoo sa Psalms 91 verse 14. Amen. There is a protection and there is a sustaining and to Hallelujah. support sang Ginoo sa imo kabuhi kag sa imo family. Amen. Because si Satan does not want your family to grow, i-bless sang Ginoo, i-lift up sang Ginoo. That's an one ini sang Satan niya atake. Back to you, Pastor Peter. Grabe. We would like to greet a happy birthday subong Bishop kay Vice Mayor Lito Ilisan Sangpototan, Iloilo. And then we'll have 6 minutes pa Bishop. Let's pray. Pa-pray na lang rin Bishop. Prehan taman tayo na si Vice Mayor Lito Ilisan nga birthday subong Sangpototan na Bishop. Father, we thank you so much that your name will be lifted up in this city, in this season, in this country, in this K5, Father God. Lord, what at low we are in our midst, Pastor Peter, Paul, and Brother Peter outside. Father, there is Ginoo agreement throughout the world nga nagapamati sining matawom nga programa. In the name of Jesus Christ, no other name to lift up, Lord, declaring your banner, declaring your Lordship, Father God. Do it, Lord, for your glory, and lift up to you, Father God. In the name of Jesus Christ, O God, our Vice Mayor, O God, Elizan in Pututan, I decree and declare continue sang life, continue service sa tawo in community, in the municipality of Pututan, that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. I thank you, Father God, ng espiritu mo of God-fearing, Father God, in this municipality and in the Vice Mayor Elizan. They are blessed today because Ginoo i-bless ang kaadlawan niya sininga tinion as your servant is praying before you today, Father. I thank you healing and deliverance. I thank you for the wisdom to know what to do because that's their protection, that's their blessings. More life I decree and declare because added life, more years to come sa imo kabuhi kag taga-isang love sa iya family, Ginoo una first. Lord, I thank you sa mga tatay, sa mga parents nga naintindihan nila, Panginoon, ang amon nga naistoryahan ni Pastor Peter Bala. I thank you so much agreement namon. Lord, i-bless Ginoo si Pastor Bala, iya kabataan, Ginoo, iya panimalay. I-bless, Father God, whatever ini tanan nga may mga parents, Ginoo, nga maintindihan nila, Ginoo, it's very important today, Father God. Kag ang family to family, is very important, Father God. You bless the family. You are calling family to family. They are blessed, Father God. There is a unity and there is, Father God, ang pagpatawad. That's why the blessings we release, Father God. And forgiveness, the blocks of the blessings, but forgiveness, releasing the blessing. Kung ano lang mga sala, nga got-got sa amon panimalay, sa amon asawa, sa amon kabataan, sa palibot, I decree and declare, oh God, we are Ginoo, sealed by your blood, and thank you for the word of God. I thank you for the name of Jesus Christ. There is power, Lord, the blessings upon blessings. I release, Lord, physical, spiritual, and financial, Father, oh God, in the name of Jesus Christ. Holy Spirit, I thank you, my teacher, my guider, and my deliverer. Amen. Father, do it, Lord, for your glory, not anybody, somebody. Hindi kami mahimaya, kundi ikaw, Ginoong Jesus. Ang glory sa imo lamang, Ginoo. Kagyan ay thank you kami lamang, Ginoo, makubos mong lagad upo ni Pastor Bal Peter, Ginoo, nga galamiton mo kami, Amay. Do it, Lord, for your glory. I thank you so much sa atong nagasuporta, Ginoo, sa inyong programa. Amo nang kusog na, mun nga nagapamati sila, return back the glory sa imo, Ginoo, balik sa imo ang imaya. Hindi si anybody, somebody, and I thank you for the blessings sa nagapamati. More thousands of souls, more prayer warriors, more support, Ginoo. I thank you so much, ikaw magtandog sa ilamay. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Kaupo ni Bishop Lerio, Sir Paul, kag Bro Peter Sagwa. Ari, thank you gid sa inyo tanan nga pagasubaybay sa Kamustahan with Pedro. See you again next week. Join us with the Care of a Purpose. Hindi ka mo magtakop. Kay tapos ini may gabay sa bagoy buhay. Upod kay Bishop Lerio. God bless everybody. See you next Saturday. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. God bless everybody. Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat mo mabalaan